Ano po, ginawan ko lang po ng paraan, pinaspatan ko na po siya. He is a referee and at the same time, MC taxi rider siya. Pero hindi niya alam that this 9th episode of the JTech Moto Makeover is for him. Hi, I'm Valerie Pangayan, director at BSB June Rose, and this QSQ. Remember that quality matters. Pudpud na at dapa na rin ulit siya. Quality tested. Medyo mahaba-haba yung journey na gagawin nitong bike na to. Maging safe yung kanyang motor. is JTech Moto Makeover. Okay, so this is Jeff Talacruz of Bike Night Asia. So ngayon, nandito tayo sa ating part 2 ng ating episode 9 ng ating JTech Moto Makeover. So, na-explain ko naman last time yung ating winner or naipakilala ko sa inyo, though hindi nyo pa siya nakikita kasi nga, this is a total surprise. So, ayaw natin siyang na magkaroon ng idea on kung paano yung ginagawa namin. Pero, technically, pwede naman. Kaso, follower nga siya ni Bike Night. So, meron siyang idea doon sa ginagawa nating JTech Moto Makeover. So, iniwan lang namin as is na ang alam lang niya na gagawin namin ay yung kanyang tambucho. So, just to give a surprise, an element of surprise pag ni-reveal na natin sa kanya yung kanyang motor. So, ayun, isa siyang MC taxi rider. So, medyo, bugbog na rin yung motor niya. Kailangan ng talagang a makeover to Kuya Edwin's motorcycle. So, andito tayo sa part 2 at ipapakita ko sa inyo yung mga parts na papalitan natin at nakita natin na kailangan na ng motor ni Kuya Edwin. Okay, so ipakita na natin or let's discuss all of those parts na papalitan natin sa motor ni Kuya Edwin. So, unang-una, nandyan ang ating JTech bearing na papalitan natin dahil isa ito sa mga performance part na lagi natin pinapalitan dahil ito yung pinaka-importante na kapag bumabiyahe tayo, kailangan laging in good condition or in good condition yung ating mga bearings sa ating motor. So, papalitan natin yung bearings ni Kuya Edwin. This is Koyo, no? JTech bearing. Kailangan guys na bago kayo bumili or pag bumibili kayo ng mga JTech bearings or nung Koyo bearings, kailangan meron siya nung BSB quality systems na kulay gold. Hindi ko alam kung makikita to. So, kailangan lang na every time na bibili kayo ng Koyo bearings or nung JTech bearings natin, ay meron siya nung quality systems. Ayan. So, BSB quality systems or yung tinatawag namin na QS seal. Kasi yan yung magpapatunay or that means that product or that item or yung parts na yon or yung part na binili nyo na yan, dumaan doon sa quality system check or doon pa sa pagche-check na ito ay guaranteed quality part na nabili ninyo at original or authentic part siya. Bago ko pala makalimutan, kailangan meron siyang, ginagamit namin ito kapag nagpapalit ng bearings, yung ating JMax U1, yung ating JMax na, or JTech na heavy duty bearing grease. So, yan yung ginagamit kapag nilalagay yung ating mga bearings. So, of course, lagay din natin or papalitan din natin yung isa sa ginagamit natin na importante rin na meron tayo sa kalsada just to protect ourselves or kumbaga magkaroon ng mga signals or warning na importante ito. So, kailangan natin palitan yung busina or yung horn ni Kuya Edwin at papalitan natin yan nagbabalik na Bosch Evolution. So, it's an Evolution Bosch Panther horn. So, ito yung gagamitin natin or ipapalit natin sa motor ni Kuya Edwin. Okay, so pag pinalitan namin ito, pinapalitan din namin usually siya ng mini relay ng Bosch kasi to make sure na regulated or maayos pa rin yung kumbaga yung distribution ng kanyang kuryente dun sa ating motor. Next na papalitan natin, of course, isa sa lagi naming pinapalitan kasi nga dahil MC taxi rider siya at yung motor ng mga MC taxi rider talagang bugbog sa mga pasahero nila, no?
kailangan ay palitan natin ng isang premium shock at yung pinalit natin sa kanya ay isang premium shock at ilabas natin ito. Tingnan natin kung ano nga ba ang itsura. So, ipapalit natin itong bagong shock ni Kuya Edwin kasi nga stock pa yung meron siya eh. So, palitan natin ng kumikinang-kinang na puting shock sa likod ang motor ni Kuya Edwin. Another performance part is of course yung mga bola ni Kuya Edwin ay kailangan palitan. So, papalitan natin. Papalitan din natin yung kanyang brake shoe. So, papalitan natin ng bagong brake shoe since sa kadalasan sa mga nagiging winners natin, laging laging walang preno sa likod. Yung importante yung preno sa likod, laging harap lang yung meron. Yung preno sa likod, yun yung laging upod kasi dahil mga delivery rider sila, yung mga MC taxi rider. Yun yung medyo kumakain ng weight, no? Tama ba yung scientific explanation natin yun? Hindi ko alam kung tama yung scientific explanation natin na madaling maupod kapag may weight ka dun sa likod ng motor. So, next sa papalitan natin ay yung another performance part. So, like nung nakaraan, sinabi ko nga, medyo nahihirapan kami kasi it's a Rush 125 na model ng motor. Bihira ngayon, nahihirapan talaga sila dun sa mga parts. So, eto, bago to. This is a disc brake na ipapalit natin dun sa motor ni Kuya Edwin. So, papalitan din natin yung belt ni Kuya Edwin. So, tingin ko, gatla na siguro yung Pero just for may gatla o wala, syempre, tumakbo na rin yun. So, palitan na rin natin ng belt. Of course, kailangan din i-change oil natin yan ng Liqui-Moly na pang scooter. Meron tayong mga essentials from Liqui-Moly na dapat ay or nagagamit natin for cleaning. So, ito yung pang spray dun sa belt. Ito naman ay yung mga brake cleaners. Ito naman ay ito yung mga pang-derush natin. Ito yung mga pang-derush, no? Pang-derush. So, ayun. So, papalitan din natin ng mga brake fluid yung kanyang motor dahil yung mga essentials ng Liqui-Moly ay napaka-importante para dun sa motor ni Kuya Edwin kasi pag nagpapalinis siya ng CVT, magagamit niya. So, papalitan natin yung brake master ni Kuya Edwin. Kasi yung mga switches ni Kuya Edwin, medyo matatagal na rin. 4 years na rin pala yung motor ni Kuya Edwin. So, medyo bugbog na rin yung mga switches. So, papalitan natin ng switch yung kanyang motor. And of course, yung airbox ni Kuya Edwin, wala siyang airbox, tama? Walang airbox nung chinek namin. So, bumili na lang sila nung papasok na airbox na mushroom type. So, and then of course, papalitan natin ng it's a speedometer cable. Yung speedometer cable, so papalitan natin. So, yung speedometer, syempre, may cable. So, dapat, meron din siyang speedometer gearbox. So, kailangan, dahil may cable tayo, meron tayong speedometer gearbox. Gearbox daw. So, anyways, so yung mga levers ni Kuya Edwin ay papalitan. And then, papalitan din natin, or syempre, dahil kanina merong disc brake. No, may disc brake, di ba? Ito yung ikakabit, yung mga brake pad. Ito yung brake pad. At higit sa lahat, ang ating sponsor, ang ating partner for this JTech Moto Makeover, sa pagdating sa magagandang gawain, so nagpa-customize tayo ng upuan na bago ni Kuya Edwin. Yan. So this is a new seat of Kuya Edwin dun sa kanyang motor. So this is made by Boss Vic Customs na mga na taga Bulacan, mga kababayan ko sa Bulacan. Since we started JTech Moto Makeover, sinusuportahan na tayo ng Boss Vic Customs kasi like what I mentioned, this is giving back
to the riding communities. Visit nyo sila sa Bulacan. May stores or may shop sila at dun nyo. Yung mga riders dyan from Bulacan. Visit Boswick Customs. Okay? So, and then of course, dahil meron ng upuan, may mga performance parts na, may pampapogi na rin si Kuya Edwin, meron pa tayong mga ginawa doon sa motor niya. Nirepaint natin yung kanyang mugs, nirepaint natin yung mga kailangang i-repaint, and not the same time, kung makikita nyo yung motor ni Kuya Edwin, talagang as in parang binugbog talaga. Sobrang excited ako kasi for sure, magugulat talaga si Kuya Edwin. And lastly, pinaka-importante kasi sa motor ay yung ginagamit na gulong. So, yung gulong na yan, papalitan din natin dahil si Kuya Edwin ay isang motorcycle taxi rider. So, papalitan din natin si Kuya Edwin or papalitan natin si Kuya Edwin ng bagong gulong. So, ito yung gulong na ipapalitan. May isa pa tayong kailangan palitan or kumbaga nagkaroon tayo ng problema doon sa headlight ni Kuya Edwin kasi may high beam, di ba, na tinatawag at meron tayong yung ilaw talaga ng motor. So, ang sabi niya lang sa amin is kirat yung yung kanyang motor kasi nga isa lang yung gumagana. So, what we decided is to replace it at gawa namin ng paraan yung kanyang ilaw. So, and then of course, lalagyan natin siya ng MDL para doon sa kanyang motor. So, ayun. What is next for our JTech Moto Makeover? So, ang next na gagawin natin ay bubuuin na natin ito at gagawin at ilalagay na natin dun sa motor ni Kuya Edwin ngayon. We will wait for us to finish all of this makeover parts sa motor ni Kuya Edwin. At let's see on our reveal sa last part ng ating JTech Moto Makeover 9th episode ngayon. So again, guys, again, maraming salamat sa lahat ng riders na sumusuporta at nagko-comment na sana kayo din and all. So, abangan po ninyo, may mga announcements with our JTech Moto Makeover. Sobrang excited na kami na ikabit ang lahat ng ito at ibuuin na yung motor ni Kuya Edwin dahil like what I mentioned, this is a total surprise for this 9th episode of our JTech Moto Makeover. Again, maraming salamat sa ating mga sponsors, JTech, Koyo Bearings, Nook Corteco, Bosch Philippines, Liquimoli. Of course, nandiyan din ang ating Boswick Customs sa ating mga upuan. And ang ating partner since then, Imprint Customs, maraming salamat. And lastly, partnership with BSB Junros is really a great opportunity for us to pay it forward to the riding community. Maraming salamat guys, and sa lahat ng nanonood ng ating JTech Moto Makeover, thank you so much guys. Nakikita namin kayo sa comment sections. We know where you're coming from sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Maraming salamat po. Magkita-kita tayo sa next part ng ating JTech Moto Makeover. Yan ang pinaka-exciting part ng ating JTech Moto Makeover at lalong-lalo na this episode kasi it's a total surprise for Kuya Edwin. So, guys, this is Jeff De La Cruz of Bike Night Asia. Kita-kits tayo sa daan.